Magpapatuloy ang kwento matapos magsipagbagsakan ng mga halimaw ay tiningnan naman ito isa-isa ng bida habang tinitingnan pa ito ng bida. Ang mga manunood ay hindi naman makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan na napapatanong pa sa isip nila kung isa nga ba tong e-level na espiritu lamang, at kung ito ay isang e-level lamang na walang silbi paano naman ako mas walang silbi pa. Kahit na ang Hangul ay hindi rin makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan na napapatanong rin kung paano niya ito nagawa kahit na ang mga kasamahan niya ay ganun rin ang mga naging reaction, habang pinuproseso pa ng iba ay tumayo naman si Lao Wei sa tuwa na di makapaniwala na natapos lamang ni Han Zon sa loob ng 30 second ang napakaraming mga halimaw. Kahit na si Jingshan ay ganun rin ang naging mungkahi subalit may napansin naman siya dito na parang may mali kung kaya natanong niya sa mga taga-pamahala ng examination kung bakit masyadong mataas ang pagsusulit ni Han Zon. Sa tanong ni Jingshan ay sinagot naman ito ni Zhao Ho na ito ay isa lamang karagdagab mula sa mga tagapagtanggol ng lungsod ng Deep Blue kasi naniniwala kaming na ang mga kabataan ay hindi dapat sayangin ang kanilang talento at magbigay ng masamang halimbawa. Ngunit sa loob-loob ni Zhao Ho ay nagtataka na ito kung paano naging ganito kalakas si Han Zon ngunit pinagsoalang bahala niya na ito dahil sa susunod na antas pahihirapan ko pa siya, tingnan na lang natin kung kaya mo pa harapin. Sa mga naging paliwanag ni Zhao Ho ay naging ayos lamang ito kay Lao Wei, isa pa ang kahirapang ito ay katulad lamang noong tayo sumabak noong ating kabataan tsaka ang mga batang ito ay may mga kakayahang lampasan tayo. Sa mga menangkahi ni Lao Wei ay di naman rito tumutol pa ang matanda kung kaya agad niya inutos na umpisahan na ang pangalawang level. Sa naging utos ng nakakataas ay agad naman nag-umpisa ang pangalawang pagsubok kung saan may dalawang pot black oysters at maya-maya lamang ay maririnig ang mga pagsigaw ng mga halimaw senyalas na naghahanda na ito umatake. Sa di kalayuan ng mapansin ng bida na naghahanda umatake ang mga halimaw ay agad rin ito humanda ng malakas niyang teknik na kuha niya noong nasa awikining pa lamang sila at makalipas lamang ng ilang sandali ay may namuo ng hinat-yang sa paligid niya. At nang matapos niya ng maihanda ang kanyang malakas na teknik ay pinakawalan niya na ito, sa lakas ng pinakawalan niya ay makikita ang malakas na spiritual na patungo sa mga halimaw di rin nagtagal ay tumama na ito sa lakas ng pinakawalan ng bida ay nagkahati-hati ang mga katawan ng mga halimaw ngunit hindi pa matapos ang bida sinundan niya pa ng isa pang atake ng tumama pa ito ay maririnig ang mga sigawan ng mga halimaw sa pagkahati-hati ng kanilang mga katawan at makalipas ng isang sandali ay nagsipag-pagsakan na ang mga katawan ng mga halimaw sa lapag, ngunit nang makita ito ng bida ay nadismaya lamang siya kung kaya may pagkasarkastiko niyang nasabi sa mga Hangul, yan lang ba ang pangalawang pagsubok nakakadismaya, hindi man lang tumagal ng ilang sandali. Sa mga naging mangkahi ng bida ay nanlaki naman ang mga bata ng mga kapwa niya mag-aaral na di makapaniwala sa mga pinakita ng bida at hindi lamang ito naglakas rin siyang insultuhin ang mga opisyal sa harap pa mismo ng examination. Ngunit ang di alam ng mga mag-aaral imbes na magalit ang mga opisyal ay tiwala sa kanilang inasahan dahil sobrang saya ng dalawa pinagsisigawan pa ni Lao Wei na kukunin niya ang batang ito, ngunit di naman dito sumang-ayon ang ikatlong distrito na si Ye Qiu dahil ang unang distrito ay isang death squad kaya hindi suitable ang mga baguhan sa iyong distrito. Kung ipipilit mo pa ito mas maaga silang papanaw sa lugar mo kaya mas mabuti pang pumunta na lamang sila sa akin sa ikatatlong distrito upang magpalakas. Sa mga menangkahi ni Lao Ye ay hindi naman rito nagustuhan ni Lao Wei kung kaya tiningnan niya ito ng masama at tinanong kung gusto mo bang agawin ang isang talentado mula sa akin. Sa naging tanong ni Lao Wei ay sinagot naman ito ni Lao Ye, oo. At kung gusto mong makipaglaban handa ako, dahil wala naman dito ngayon ang asawa mo mag-isa ko lang kaya kita. Sa naging sagot ni Lao Ye ay hindi naman ito nagustuhan ni Lao Wei kung kaya maghahanda na sana ito ng atake ngunit bago pa man mag-umpisa ang away ay sumingit naman ang isang opisyal na ikaapat na distrito na si Shen Zeki harap-harapan. Niya pinamuka sa dalawa na hindi babagay sa dalawa ang batang ito dahil ang mga pangunahing larangan nyo ay isang labanan kaya mas mabuti pa sa akin na lang siya dahil mas ligtas sila sa akin dahil ang ikaapat na distrito ay tumutoklas ng mga hindi pa natutuklas na guho.
Sa narinig ng dalawa ay hindi naman nila ito nagustuhan kaya hinarap nila ito at pinagbataan kung gusto mo pang mabuhay ay lumayas ka na sa harap namin at huwag na magtangka na agawin siya sa amin. Natakot naman rito si Zinziki sa mga pagbabanta ng dalawa kung kaya aalis na lang ito ngunit bago pa man siya makaalis ay pinatigil siya ng mas mataas na opisyal na huwag umalis at pinagbantaan ang dalawa na pag di pa tumigil. Sa pag-aaway ay paparusahan ko na kayo. Nang marinig ito ng dalawa ay nawala naman ang mga katapangan nila dahil alam nila na pag di pa sila titigil papaarusahan sila ng nakakataas kung kaya mas maganda na natumahimik kaysa maparusahan pa. Matapos tumahimik ng dalawa ay binaling niya naman ang tingin kay